Ang tanong ko sa iyo kapatid ganito, yung banal na tinutukoy dito, hindi nakakita ng kabulukan. To prove na tao si Kristo, anong sitas mababasa? Merong mga taong hindi nakakita ng kabulukan. Bigyan mo ako ng pangalan ng taong hindi nakakita ng kabulukan maliban kay Jesus. Naghihingi ka ng pangalan. Yung taong hindi nakakita ng kabulukan. To prove na tao si Kristo kagaya ng ibang mga tao. Ano ibig mo bigyan mo ako ng sabihin? pangalan. Ano ibig mo sabihin hindi nakakita ng kabulukan? Sayang yung oras ko, Mr. Moderator. Sa- Pangalan lang naman yun. Hindi kasi hindi malinaw yung ano eh. Kung siya ba... Paki-post yung time, Mr. Moderator, kasi sige, pakipost sayang yung time. Linawin mo muna. sayang yung oras eh. Ito. Paki-post yung time. Dadagdagan na lang yung time sana. Dadagdagan na lang. Sige, sige. Kasi hindi siya napopost talaga eh. Sige. Sabi niya kasi tao yung nasa 3:22-23 ng gawa, referring kay Kristo eh. Ang tanong ko, hindi kasi nakakita ng kabulukan yung being na tinutukoy dyan. To prove na tao si Kristo, no, kagaya ng mga tao, kagaya ni Pedro at ng ibang mga apostol, bigyan mo ako ng talata na nagpapangalan na merong taong hindi nakakita ng kabulukan, bigyan mo ako ng pangalan. Sino yun? Kung ang tinutukoy mo na hindi nakakita ng kabulukan na pagkabulok ng kanilang katawan, maliban kay Kristo, o si Enoch, si Elias, hindi nabulok yung kanilang katawan. Pero kung tinutukoy mo naman ay kabulukan na Hindi, pangalan lang tinutukoy ko kapatid. So, ang sagot mo si Enoch. ang time po, pakilagay po ang time. Eto, payag ka ba si Enoch propeta, kapatid? Payag ka si Enoch propeta? Ano siya, nabilong siya doon sa panahon ng mga magulang. Kaya nga, magulang payag ka siya. propeta si Enoch, kapatid? Payag ka? Sa panahon ng mga magulang nga siya. Kaya nga, kung payag ka nga, isang magaling ka, Sige, payag ka o kung hindi propeta pagkakilala mo sa kanya, sige. Bakit ang tanong mo doon? payag? Babasahin ko itong talata na ito. Sabi rito sa Hebreo, sa Kapitulo 11, versikulo 32. Sabi rito, ano pa, kung aking sasabihin, kukulangin ako ng pagkakataon. Si Barak, si Samson, si Samuel, at sa mga propeta. Kasama ba dyan si Enoch? Sa mga propeta na yun? Wala namang binanggit na pangalan niya dyan, pero kung yun ang pagkakilala mo sa kanya, di propeta, wala namang kinalaman sa kaligtasan yan. Kasali si Enoch yan. question. Sa makatwid kasali. Kasali si Walang Enoch binanggit yan. niya. Walang binanggit dyan kasi nabilong siya sa panahon Kaya ng nga, mga magulang. sagot ka ng kategorikal. Hindi ba kasali o kasali? O hindi. Hindi Tsaka kasali. wala na sa topic yung tanong mo. Sabi kasi rito, hindi, may kinalaman nito sa topic. Sabi mo kasi, propeta si si Enoch eh. Ang Alin itanong mo ang lang tama sa sinabi mo, kapatid? Alin ang tama sa sinabi mo? Propeta si Enoch o hindi siya propeta? wala akong sinabing propeta si Enoch. Sabi ko kung ano pagkakilala mo sa kanya, wala namang kinalaman niya sa kaligtasan. Sa makatuwid, wala hindi propeta si Enoch. Wala rin akong pahayag na ganyan. Basta ang sinabi ko, Hindi, ano nga nabilong sagot mo siya eh? doon. Kaya nga, ano sagot mo? Wala kang clear answer. Propeta ba siya o hindi? Meron. Nabilong siya sa panahon ng mga magulang, kaya magulang Hindi, kung siya. tinatanong kung bilong siya sa panahon ng magulang, propeta ba si Enoch o hindi? Magulang nga siya. Nabilong siya doon Propeta sa ba? panahon ng mga O magulang. hindi propeta? Mr. Moderator. Alam mo, Madali Elipin, namang sagutin eh. Propeta o hindi propeta? alam mo, Elipin, nauubos na lang yung oras mo. Eh, ang hirap kasi hindi ka makasagot ng diretso eh. Nasagutin mo O, na sige, lang kung hindi. propeta o hindi. Propeta O, sige, o hindi hindi. propeta? sige, Hindi hindi. propeta. Iwan na kita dyan, hindi pala propeta sa Enoch. Sige. Sunod kong tanong, ang sabi rito sa 13, ayon sa pananampalataya, namatay ang lahat ng ito, yung mga tinutukoy kasama yung mga propeta. Yung binabanggit dito na ayon sa pananampalataya, namatay lahat ng ito, ibig sabihin nakakita ng kabulukan. Tanggap mo ba itong nakasulat dito? Ayon sa pananampalataya, namatay lahat ng ito, lahat ng heroes of faith kasama yung mga propeta. Walang Tanggap mo mababasa ba sa Biblia. Hindi ko tinatanong kung Tanggap walang mo. mababasa. Ito. Tanggap mo o hindi tanggap yun lang. Okay, sasagot na ako.
tanggap ko yung nakasulat sa Biblia. So, huwag ka munang sumingit. Tanggap ko yan, pero walang nakasulat dyan, pati si Enoch namatay, pati si Elias namatay, wala dyan. Kaya hindi ka Salamat. nakapunta. Okay na. Tanggap naman. Tanggap. Sige. Salamat. Okay na tayo. So, Tanggap dito naman. naman tayo sa ano, sa Hindi tayo si Kristo. Si Kristo lang hindi nakakita ng kabulukan. Bro Lipin, next na natin si Bro, Lipin. Yan. Okay po. 5 minutes, 5 minutes po, Bro Lipin. Sige po, sige po. Natin. Ayun, Shout out sumati kay po muli. Beauty. Shout out muna kay Beauty. Beauty. Sumati po muli ang kapayapaan ng Diyos. Alam niyo mga kababayan, nalulungkot ako eh. Yung mga nilatag natin, hindi tayo doon tinanong, no? Where in fact, lahat ng tinanong sa atin, sa kanya tumalbog eh. Diba? Makikita nyo naman, walang pressure, pero kapag tayo na nagtanong sa kanila, hindi agad makasagot, may pressure. Yun po ang pagpapatunay na yung kanilang doktrin ng tinitindigan, hindi po matibay. Kasi kapag tinanong ka, sagot ka agad. Wala ka dapat hesitancy sa pagsagot. Unang-una, binanggit niya ang gawa 2:22-23. At tinutukoy dyan si Jesus eh. Ang sabi ko sa kanya, meron ka bang mababasa yung terminong tao dyan? Wala eh. Ang batayan niya MBB, which is paraphrase version. Kumpara sa 1905, mas katiwa-tiwala. Ngayon, tignan nga natin sa Biblia, ang tinutukoy ba dyan na being ay tao talaga? Bagamat hindi tayo tutol na ang katawan tao, pero yung loob kasi Diyos eh, Colossus 2:9, sa kanya'y nananahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos. That is first area ng knowledge. Sa kahayagan ayon sa laman. Eh di may laman, yun yung nakikita. Yun yung binigyan ng pangalan. Pero sa loob nun, may pagka-Diyos eh. Hindi ma-i-deny. Ngayon, yung gawa 2:20-23, itutuloy mo lang naman sa 25-27, ang tinutukoy dyan na banal yung anak. Oh, sino ba yung anak ng Diyos na banal na hindi nakakita ng kabulukan? Lucas 1:35, anak ng Diyos. Ano ba sabi ng mga apostol doon sa anak ng Diyos? Unang 1:5-20, at naparito ang anak ng Diyos. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito, yung anak ng Diyos, ito, ang tunay na Diyos. Hindi pala tao eh. Oh, hindi pala tao eh. Di ba? Pangalawang punto, yung Genesis 5:24, si Enoch, hindi raw siya propeta. At tinatanong ko sa kanya, propeta ba si Enoch o hindi? Hindi makasagot. At ang sinasagot sa akin, nabuhay yan sa panahon ng mga magulang. Hindi mo sinasagot ang tanong. Oh, dahil hindi mo sinasagot ang tanong, nagkakaroon ng duda yung mga nakikinig kung talagang ang aral nyo ay talagang matibay. Patunayan nga natin sa Biblia na propeta si Enoch. Di ba si Enoch humula? Ano? Judas 14:15, ikapito sa bilang mula kay Adan. Eh di propeta yan. Oh. Ngayon, yung nasa Hebreo 11:13-31-32, sabi mo kaganina, hindi ka naman tutol. Eh ang sabi ron, ayon sa pananampalataya ay nangamatay lahat ng ito. Oh, eh di hindi pala nakakita, ang hindi lang nakakita ng kabulukan, yung banal, yung anak ng Diyos, kaya hindi tao yon. Oh, nang ibigay mo sa akin si Enoch, ayon sa Biblia, which is pinaniwalaan mo, nakakita pala ng kabulukan si Enoch. Dahil yung kanyang katawan, katawang lupa, 12:7 ng Ecclesiastes. Ang lupa, yung alabok, babalik sa lupa. Oh. Tibag uli sa pangalawang pagkakataon. Pangatlo, 8:40 ng Juan. Wala namang sinabi nun si Kristo na, ako ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Pag nakabasa ka rin yung salitang ay, no, sa 1905, hindi na ako magpapakita sa TikTok. Walang ganun eh, na ako ay tao. Wala. Ang ipinupunto ni Kristo ron, taong nagsasaysay ng katotohanan. Yung nagsasaysay, that very moment. Kasi nagkatawang tao ang berbo, 1:14. Alam namang siya magsasaysay, wala siyang katawan. Eh di nagtakbuhan yung mga makikinig sa kanya. Yung meron nga siyang laman, nagkatawang tao na ayaw pa siyang paniwalaan. Much more kung espiritu magsasalita. Ano ibig sabihin? May point in time, si Kristo nagsasalita, wala siya sa katawang lupa. Unang Pedro 1:10, nagturo siya sa mga propeta. Kaya nga si Moises, ang sabi doon sa Hebreo, Hebreo 11:26, meron siyang natutunan kay Kristo kasi nagturo si Kristo. Oh, edi tibag uli sa pangatlong pagkakataon,
Unang Timoteo 2:5 at tinutukoy naman dyan na katawan, no? Na tao. Yung katawan, yung ibinigay na pantubos. Unang Timoteo 2:5-6, Ebreo, Gis, ayun ang ibinigay. Oh. Kaya ang masasabi ko dito sa ating mga kausap, INC talaga sila, incomplete. Pero kapag MCGI naman ang kanilang nakaharap, C for complete. Kaya sa pagkakataong ito, ang masasabi natin, mga kababayan, doon kayo sa complete kasi yun ang ikaliligtas. 119, 160 ng Aklat ng Awit, Efeso 1:13-14. Di ba yung aral nilang dala kasi incomplete? Salamat.